Sa federal na hukuman sa New York, sinabi ni Nicolas Maduro na hindi niya kinikilala ang kasalanan sa Amerika. Sa Caracas, inihayag ng autoridad ng Venezuela ang paghahanda ng ganting atake laban sa Amerika para mailigtas si Pangulong Maduro. Mula noon, nagkaroon ng kaguluhan sa Venezuela. Inihayag ng militar ang mobilisasyon para sa malawakang digmaan laban sa Amerika. Sa parehong oras, si Delcy Rodriguez ay nanumpa bilang pansamantalang gumaganap na Pangulo ng Venezuela at ang kanyang kapatid ang namuno sa parlamento ng bansa. Sa gitna ng kaguluhan, naglabas ng kautusan sa Caracas para usigin at irepress ang lahat ng sumali sa mga rally na sumusuporta sa aksyon ng Amerika at pumalakpak sa pag-aresto kay Maduro. Ayon kay kalihim ng Estado ng Amerika, Marco Rubio, hindi niya papayagan gawing sentro ng Russia ang Venezuela habang nais ng Kremlin makipagkasundo kapalit ng Ukraine. Pero sinusubukan pa rin nilang magpadala ng ganitong mga senyales sa Washington. Kasabay nito, inanunsyo ni Trump ang mga plano ng pananakop sa Colombia at Greenland. At ang kalihim ng depensa ng Amerika, Pete Hegseth, ay hayagang pinagtawanan ang Russia at si Vladimir Putin mismo na nagsabing ang pinagmamalaking air defense system na ibinigay ng Russia sa rehimen ni Maduro ay hindi man lang gumana. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang pinakabagong balita sa mga plano ni Trump para sakupin ang kanlurang hemispero, ang nangyayari sa Venezuela, at kung paano pinagtatawanan ng mga Amerikano ang mga Ruso. Ang pangalan ko ay Alexi Pichi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video na ito. Malaking tulong ito sa pagpapalaganap ng content sa YouTube, at lubos akong magpapasalamat sa inyo para dito. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon namin agad inilalathala ang mga balitang natatanggap namin. Kadalasan mas nauuna pa kaysa sa YouTube. Ito ang balita ng ating hemisphere. Ang pahayag na ito ay inilathala ng kagawaran ng Estado ng United States of America na nagdedeklara sa kanlurang hemispero bilang eksklusibong sona ng interes ng United States of America. Ibig sabihin, hindi na nga itinatago ni Trump na bumalik na ang Amerika sa Monroe Doctrine noong 1823 kung saan malinaw na nakasaad na ang Hilaga at Timog Amerika ay eksklusibong sona ng interes ng United States of America. At pagkatapos nito, lumabas ang kalihim ng depensa ng United States of America na si Pete Hegseth at alam mo, hayagang nilalait ang mga Ruso at si Vladimir Putin mismo at nagdeklara ng isang sipi. Sa loob ng 3 gabi sa Caracas, Venezuela, halos 200 sa pinakamagagaling nating Amerikano ang lumabas sa sentro ng lungsod. Mukhang hindi naman ganoon kaganda ang naging trabaho ng Russian Air Defense, hindi ba? Ganun ba? Pangungutyang sabi ni Pete Hegseth. 3 gabi na ang nakalipas sa gitna ng Caracas, Venezuela, nakita natin kung paano lumabas ang halos 200 sa ating pinakamagagaling na Amerikano sa sentro ng lungsod. Mukhang hindi ganun kaganda ang naging trabaho ng mga Russian Air Defense, ano? Pero hindi sila lalayo dito. Pag-usapan natin ang nangyayari sa Venezuela. Sa parehong oras, si Maduro ay nagsasalita sa korte sa New York. May hiwalay akong video tungkol dito sa YouTube channel ko, kaya panoorin nyo kung hindi pa. Sa Caracas, hindi rin sila walang ginagawa. Ang unang vice-presidente na si Delcy Rodriguez ay nanumpa bilang pansamantalang presidente ng Venezuela. Kasabay nito, si Jorge Rodriguez, kapatid ng pansamantalang presidente ng Venezuela, ay hinirang bilang tagapangulo ng Pambansang Asembleya o lokal na parlamento. Ibig sabihin nito, nakuha ng magkapatid na Rodriguez ang buong kontrol sa ehekutibo at lehislatibong sangay ng kapangyarihan sa Venezuela. Sa madaling salita, halos buong kapangyarihan sa Venezuela ay napunta na sa pamilya Rodriguez. Kahit nakahapon lang ay sinabi pa ni Rodriguez na hindi, si Nicolas Maduro pa rin ang nag-iisang presidente ng Venezuela. Isang mahabang bla bla bla. Tungkol sa isang agresyon, militar na ilegal laban sa ating bayan. Ako'y dumating na may sakit sa puso dahil sa pagkidnap sa 2 bayani na hawak bilang bihag sa Estados Unidos ng Amerika. Nakakatawa na si Delcy Rodriguez ay nanawagan sa Washington para sa pagkakasundo at kooperasyon. Ayon sa tono ng kanyang pahayag, mas malambot ang posisyon ni Rodriguez tungkol sa administrasyon ni Donald Trump. Matapos ideklara ng gobyerno ang kahandaang ipagtanggol ang bansa laban sa Amerikano, nagbasa si Rodriguez ng isang sipi.
Inaanyayahan namin ang pamahalaan ng Estados Unidos na makipagtulungan sa programang nakatuon sa pag-unlad at matatag na pakikipamuhay ayon sa internasyonal na batas. Paalala lang, sinabi ni Trump na kukunin ng Estados Unidos ang pamamahala sa Republika at si Rodriguez ay makikibahagi sa gawaing ito kasama ng grupo ng mga Amerikanong opisyal. Noong linggo, sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos sa Atlantic na dapat magbagong muli ang Venezuela at binalaan si Rodriguez. Kung hindi siya kikilos ng tama, malaki ang kailangan niyang pagbayaran, marahil mas malaki pa kaysa kay Maduro. Ayon kay Marco Rubio, ang pinuno ng kagawaran ng Estado ng Estados Unidos, magtutuon ng pansin ang Estados Unidos sa mga kilos ng bagong pinuno ng Venezuela, hindi sa kanyang mga sinasabi. Nanawagan din siya kay Rodriguez na huwag hayaang maging operasyonal na sentro ang Venezuela para sa mga anti-Amerikanong gawain ng Iran, Russia at China. Binigyang diin niya na hindi dapat hayaan na mapunta sa kontrol ng mga kalaban ng Estados Unidos ang pinakamalalaking reserba ng langis sa mundo. Dito nagsisimula ang problema. Si Delcy Rodriguez, 56 at ang kapatid niyang si Jorge Rodriguez, pinununo ng parlamento ng Venezuela ay kumakatawan sa sibilyang sangay ng Chavistang rehimen na ipinangalan kay dating Pangulong Hugo Chavez. Ibig sabihin, sila ang namamahala sa sibilyang sangay ng kapangyarihan pero mukhang hindi nila ganap na kontrolado ang mga militar. Ngayong araw, lumabas ang balita na inihayag ng mga autoridad ng Venezuela ang mobilisasyon at inilagay ang industriya ng langis sa ilalim ng rehimeng militar para protektahan ang estratehikong infrastruktura. Ang pamahalaan sa ilalim ni Rodriguez ay nagpatupad ng mga hakbang pang-emerhensya at inilagay ang sektor ng langis at iba pang mahahalagang industriya sa rehimeng militar. Ibig sabihin, lahat sila ay nasa ilalim ng militar. Ang pangunahing layunin ng mga hakbang na ito ay ang mas mahigpit na kontrol sa mga pangunahing infrastruktura at pag-iwas sa posibleng mga kilos ng sabotahe. Binibigyang diin ang espesyal na atensyon sa mga pasilidad ng pagkuha at pagproseso ng langis dahil mahalaga ito sa ekonomiya ng bansa. Pinatibay ng autoridad ang seguridad sa mga industrial na kumpanya at pasilidad ng gobyerno. Pagkatapos nito, naglabas ng pahayag ang militar at narito ang sipi mula sa kanilang dokumento. Agarang ipinag-uutos ang mobilisasyon ng pambansang sandatahang lakas sa buong bansa at ang paggamit ng lahat ng kakayahan ng pambansang lakas upang labanan ang dayuhang pananakop. Bukod pa rito, malinaw na ito ay sa ilalim ng presyon mula sa mga militar. Ang pamahalaan ni Rodriguez ay naglabas na ng kautusan ukol sa estado ng kaguluhan sa labas, na nagbibigay ng malawak na kapangyarihan sa Pangulo at nag-uutos sa mga puwersa ng seguridad, ibig sabihin pati na ang militar, na magsagawa ng mga pag-aresto. CP, sino mang tao na sangkot sa pagsusulong o pagsuporta sa pag-atake ng Estados Unidos. At dito talaga nagsisimula ang kalituhan. Ang totoo niyan, ang dokumentong ito ay nag-uutos na arestuhin ang lahat ng kahit papaano ay sumuporta sa mga kilos ng mga Amerikano. Ito ay may petsang Sabado pa at nilagdaan ng napatalsik na Pangulo na si Nicolas Maduro, na nahuli rin ng mga sundalong Amerikano noong umagang iyon. At sa kasalukuyan ay nakakulong siya sa New York. Akala mo, sige, tapos na. Hindi na epektibo ang dokumentong ito, pero hindi. Kalaunan, pinirmahan din ni Delcy Rodriguez ang dokumentong ito. Sa dokumentong ito, may CP. Ang mga pambansa, estado at munisipal na pulisya ay dapat agad magsimula ng paghahanap at pag-aresto sa buong bansa. Sino mang tao na sangkot sa pag-oorganisa o pagsuporta sa armadong pag-atake ng Estados Unidos ng Amerika sa teritoryo ng Republika ay dapat agad na hanapin at arestuhin upang mapanagot sa batas. Ito ang dokumentong inaprubahan ni Delcy Rodriguez. At ayon sa mga eksperto, pinirmahan ni Rodriguez ang dokumento dahil pinapalawig nito ang state of emergency sa bansa. At itinatakda ng konstitusyon ng Venezuela na sa ilalim ng state of emergency, ang kautusan ay nagbibigay sa presidente ng halos ganap na kapangyarihang pampolitika, pang-ekonomiya at panlipunan sa buong bansa. Ngunit nananatiling palaisipan ang usaping militar. Gayunpaman, malamang na ang pamilya Rodriguez ang makakapagpanatili ng kapangyarihan sa bansa at tuluyang mababago ito ayon sa kanilang kagustuhan. At si Maduro ay basta na lang makakalimutan. Dapat bigyang pansin ang sinabi ng dating United States Embahador sa Venezuela na si Charles Shapiro na inilalarawan kung ano ang maaaring mangyari sa Venezuela.
Sa Caracas, hindi sila nagdiriwang dahil hindi nila alam ang gagawin ng lokal na pulisya at nananatili pa rin ang struktura ni Maduro maliban sa kanya. Kaya malinaw na kami, ang Estados Unidos ng Amerika ay inuuna ang katatagan kaysa demokrasya, iniiwan sa kanilang mga posisyon ang parehong mga tao, parehong mga nagtatrabaho sa langis, parehong pulisya at parehong hukbo. Walang ipinakitang interes si Pangulong Donald Trump sa pagbabalik ni Edmund Gonzales na itinuturing ng oposisyon sa Venezuela bilang tunay na nagwagi sa halalan ng pagkapangulo noong 2024. Bukod pa rito, ipinahayag ni Trump ang kawalan ng tiwala kay Maria Corina Machado, ang lider ng oposisyong kilusan sa Venezuela, at tinanggihan ang posibilidad na siya ay maaaring magsilbing pansamantalang lider. Nagpahiwatig si Donald Trump na maaaring lusubin ng Estados Unidos ang Colombia dahil inaakusahan niya ang lider nito ng ilegal na pagdadala ng droga sa Amerika. Sobrang may sakit ang Colombia. Pinamumunuan ni Pangulong Gustavo Petro na gumagawa at nagbebenta ng kokaina sa Estados Unidos at hindi siya magtatagal dito, maniwala ka sa akin. Nang tanungin ng mamamahayag kung may posibilidad ng mga espesyal na operasyon sa Colombia, sagot ni Trump ay mukhang ayos lang iyon. Si Petro, Pangulo ng Colombia, ay naghayag na handa siyang humawak ng armas kung lusubin ng Estados Unidos. Sinabi rin ng pinununo ng White House na kailangan ng Estados Unidos ang Greenland, na ilang beses na niyang nabanggit. Tungkol ito sa pambansang seguridad ng Estados Unidos, paliwanag ni Trump. Mahalaga ito sa estratehiya. Ngayon, halos na puno ng barkong Ruso at Chino ang Greenland, kaya kailangan nating ito sa pananaw. At kailangan din ng European Union na makuha natin ito at alam nila iyon. Ngayon, ayon sa ulat ng politika, magsusumikap si Trump na makuha ang kontrol sa Greenland bago ang ika-4 ng Hulyo, ibig sabihin sa ika-250 anibersaryo ng kalayaan ng Estados Unidos ng Amerika. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like mga kaibigan kung naging kapaki-pakinabang at interesante para sa inyo ang episode na ito. Suportahan ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye. Sa video description, nakalagay na suportahan ang channel ni Alexi Pechi at pumili ng komportableng format. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.